Okay, so good morning. Ngayon ay February 4 and 6 a.m. Ayan. Medyo medyo madilim pa. Ayan, so mag-harvest tayo. Ito yung mga tanim natin. So 5 piraso, sorry, 5 pieces ang ating kukunin for personal customers. Titingnan ko pa kung kailangan ko wait lang. Kailangan ko mag-deliver dun sa isang store or kung ano man. So depende. So quick video lang tayo kasi wala naman masyadong gagawin eh. Pero yan, pakita ko. Yan yung i-harvest natin. I-harvest ko na itong apat na to. Then kuha tayo ng isa dun sa kabila o kaya dito sa kabilang side. So ito naman ay mga boxes na naka-ready na for transplant. So may timpla na yan. Double check ko na lang mamaya kung hindi man bumaba yung level ng tubig, kasi baka magkaroon ulit tayo ng issue na may leak pala. Pero nilagyan ko yan ng tubig kahapon ng hapon, mga alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sabihin mo na alas 5 ako natapos. Yan. So may timpla na rin yan para na fertilizer A and B, at walang pH down tayong ginamit tulad ng pinapractice natin ngayon. And kaya hinaluan ko na rin siya ng fertilizer ng ating master blend ay para sabay na siya sa pagsingaw ng chlorine. Yan. So at least 12 hours ang alam ko para sumingaw yung chlorine bago kayo mag-transfer. Yan. So far yan yung setup natin. So 90 heads ang i-transfer natin dyan. Pero may pasobra tayong 6 na peraso. So, saan mapupunta yon? Titignan ko kung makakagawa pa ako ng setup dun sa location 1. Nakita nyo rin naman, meron tayo sa location 1 eh. Ang problem lang dito, itong huling box, ito, nung nilagyan ko siyang tubig, pero hindi ko pa pala siya nalilinis. So, reuse siya ng hindi nalilinis na drain lang. Nakalimutan ko, meron nga pala akong mga malilinis na boxes dito. Pero pinurusid ko na lang din na gamitin siya. So tandaan nyo na lang na itong last box is hindi nalinisan ng maayos, o talagang hindi nalinisan. Yan. Pero the rest nalinis naman natin. So hindi nyo pa kasi masyado makikita eh. Pero ayan yung mga tanim natin. Ang recent natin tanim is ito. Ayan. So ayan, medyo lumiliwanag na. Inantay ko lang medyo lumiwanag kasi ang hirap mag-harvest ng sobrang dilim. Kaya may dala akong flashlight. Ayan, flashlight. And unti-unti na rin ako maglilinis. Sa palagay ko, kailangan ko lang talaga ng sipag. At ito ay ayusin ko ayusin ko na rin. Ang mapansin nyo nga pala, meron ako dito. Ayan, ang tawag dito, polycarbonate. Iniisip ko kung paano kung yun yung ilagay ko dito instead na plastic, or yung yun, meron naman tayong UV plastic, pero paano kung itong retaso ang ilagay ko dito, isakto ko lang na matatakpan niya yung, tama ba? Kaya niya bang matakpan yung ano, yung ayan. Inisip ko kung paano setup nang hindi matutuluan ng kahit anong basa yung box. Pero inisip ko pa lang naman. Ayan. So far so good. Medyo lumilinaw na rin naman yung direction natin ngayon. Pero totoo, syempre dapat mag-expand ako. Pero isa kasi sa nakikita ko talaga, mas maganda talaga yung unang setup ko na makapag influence ng iba para magtanim, tapos ako na lang magpo-produce ng seedlings nila. Pero yan, i-establish muna natin yung dami ng lettuce. Siyempre dito gusto ko puro 90 na tayo every week. Then mas-supply natin yun nang hindi tayo nahihirapan sa pagbebenta. That's one thing. Then after nan, move forward na tayo. It's either sa expansion
And itutuloy, isasabay ko pa rin yung mag-engage or mag-alok na turuan ko sila to do this kind of setup. Hindi naman ganitong setup kaagad. Yun muna yung mga 1.5 liters, yung bottles. Kasi ang mahirap naman kasi sa ganitong setup, itong parang 500 ml bottles, masyado kang frequent magre-refill. So I would suggest mga 1.5 bottles yung gamitin ng mga sasali para mas convenient din sa kanila. Hindi ganun kahirap magpalit, hindi ganun kaasikaso, yan. Kasi sa 1.5 liters, sa palagay ko, dalawa or mga tatlo hanggang 4 na beses lang. Pag dun kasi, parang every 3 days, kailangan mo mag-refill. Pag maganda yung tubo ng lettuce mo, mga every 3 days kailangan mag-refill. Tsaka mas mahirap yan linisin kumpara dun sa 1.5 liters. Mas maganda nga, mas malapad eh. Dapat ang size talaga ng container na plastic na gagamitin mo ay 4x4 tapos inches. Tapos yung depth niya is mga 6 inches. Yun, sakto na yun. Parang meron ko na rin tuna box nun. Wala lang, na-share ko lang. So anyway, yun lang. So mag-harvest na lang ako and that's it. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.